Ano po sa tingin yung pinakamahal na tubig? What is the most expensive water? Is it Wilkins? Is it Absolute? Is it Summit? O yung Evian? The most expensive water is a tear. Isang luha. Bakit? Because a tear is 1% water but 99% feelings. Tandaan niyo po yon. Napakamahal ng luha dahil kahit na 1% lang yan ng tubig, mas karamihan dyan may naramdaman na lungkot at sakit. That is why the challenge is, let us first think before we hurt somebody. Sana yung mga ibang lalaki dyan, bago nila sigawan, murahin yung kanilang mga asawa, sana maisip din nila kung gaano kasakit ang minumura at sinisigawan. Di po ba? Kahit na kala ng mga babae, kami mga lalaki, dapat malakas kami, matatag kami. Meron pa rin po kaming mga feelings. Pag mong sasabihin na lalaki naman siya, kaya niya. Pero pag pinahiya mo ang tao, kahit na lalaki yan, napakasakit. Nasasaktan din po ang mga lalaki. Yun lang nga, hindi kamukha ng mga babae, hindi nagpapahalata. Ang mga lalaki, umiiyak din, lumuluha din, hindi lang pinapakita sa inyo. Sana, kung gusto nyong disiplinahin yung inyong mga anak, huwag nyong papakita sa harap ng ibang tao. Huwag mong papaluin yung anak mo sa harap ng ibang tao. Huwag mong pagsasabihan yung anak mo sa harap ng ibang tao. Kasi napapahiya din ang bata. Kahit nasabihin mo, anak mo yan, tao pa rin yan. May feelings, may nararamdaman yan. At sana, kahit na empleyado mo, nagtatrabaho sa'yo, sinasweldohan mo naman, hindi pa rin naman tama na saktan mo yung damdamin ng tao. Sa pamamagitan ng iyong pagsisigaw, pagmumura, tandaan mo, tao pa rin yan, may nararamdaman. Sana bago tayo magsalita, o sana bago tayo mag-post din sa Facebook, kung merong kang pinaparinggan na tao, maalaala mo din ito na merong ibang nakakabasa. Masakit din na nababasa nila yung mga masasakit na salita na pinopost mo. Kahit na sabihin mo, kasalanan nila, may ginawa silang masama sa iyo. Kung alam mo yung nararamdaman na nasasaktan, sana wag mo nang ipasa ito sa iba. Please do not be the cause of another person's sadness. Please stop spreading sorrow and misery to other people. But rather, let us be instruments of joy. Tandaan nyo din po, pag meron kang sinasaktan na tao, hindi lang siya yung nasasaktan. Nasasaktan mo din yung mga nagmamahal dun sa tao. Let us remember that when we hurt somebody, those people who love that person are also hurt. Kaya pag nasaktan ang isang ina, hindi lang naman siya ang umiiyak at nagdadamdam, pati yung kanyang mga anak. Di po ba? Kung meron ka sinaktan na tao, hindi mo maaalis, pati yung kanyang mga kapatid at kamag-anak, nasasaktan din sila. There are other people who are hurt when you hurt somebody. They are hurt because they love that person that you are hurting. Please be conscious of that. Please be aware of that. Makikita po natin ito dito sa eksena ng pagkapako ng ating Panginoon sa krus. Dahil ba ang ating Panginoon nakakapagmilagro? Dahil ba ang ating Panginoon napakatalino? Dahil ba ang ating Panginoon sinabi niya na siya ay Diyos? May karapatan na ba ang ibang tao na saktan siya? Kahit din ang ating Panginoon nasaktan. At noong nasaktan siya, may iba ding nasaktan. Sino? Ang kanyang ina. Nandoon si Maria sa ilalim ng krus. She also felt hurt. She also felt his pain. There are also tears that came out from her. Pero paano natin maaalis na makapanakit sa iba? Ito lang po yung gustong tandaan nyo. Please have the heart of a mother.
please have a heart of a mother. Whether you are a man, kahit na ikaw ay isang lalaki, kahit na ikaw ay single, it is good to have a heart of a mother. Pag meron kang puso, kamuka ng puso ng isang ina, maiiwasan mo na makapanakit sa iba. Dahil alam ng mga ina ang sakit ng kanilang mga anak. At ninanais ng isang ina, gusto niya maging masaya ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Nalulungkot ang isang ina pag malungkot ang kanyang pamilya. When you have the heart of a mother, you will become more compassionate and more loving. Kasi kahit na nasaktan na ang ina ng kanyang mga anak, dahil sa kanyang pagmamahal, papatawarin at papatawarin niya ang mga ito. Palagi ko pong naaalala yung aking ina. Palagi akong sinasabihan, hindi ka na ba naawa? Pag minsan galit na galit ako, nagsusumbong ako sa nanay ko, nag-open up ako sa nanay ko, at sinasabi ko yung mga plano ko para maghiganti. Palagi sinasabi ng nanay ko, huwag ka, hindi ka na ba naawa? Oo nga naman po, no? Yung mga ina, yung mga nanay, punong-puno ng pagmamahal at ng awa, hindi lang para sa kanilang pamilya, kundi para sa iba. Kaya nga po minsan, pag napakaraming nagpapalimos sa parokya, humihingi ng pera, nagpapatulong, I avoid the temptation of judging them. Minsan, ugali din natin yan nanghuhusga sa mga nagpapalimos, di ba? Ano yung unang pumapasok sa isip natin, sinasabi natin, pabigat naman ito, ang tamad-tamad naman nito, bakit hindi kaya magtrabaho? We are tempted to scold them. Gusto natin pagsabihan ang mga taong ito. Bakit hindi sila magbanat ng buto? Bakit palagi na lang humihingi? Bakit palagi na lang umaasa? But I refrain from talking badly to the poor. Bakit? Kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao.